Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1987. Sa mga panahong ito, ako ay nasa edad na 10 taong gulang pa lamang. Meron kaming naging karanasan na magpahanggang ngayon ay hinding-hindi namin makakalimutan. Sa katunayan, yung ilan sa mga nangyari ay hindi ko na matandaan. Pero nang dahil nakausap ko yung ate ko, ay aming pinagsama-samang sitwasyon. Nang sa ganun ay mabuo namin ang kwento. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. At maraming salamat din sa mga tagapakinig. Sisimulan ko ng kwento sa pinakaumpisa. Yung bahay namin ay nasa taas ng bundok. At mula sa paanan ay kinakailangan maglakad ng mahigit 1 kilometro bago makarating doon. Sa mga panahon ito ay wala pang masyadong namamasada. Kaya dito ako nasanay sa paglalakan. Wala ring mga ilaw tuwing sasapit ang gabi. Isang hapon kakarating ko lang sa bahay ng utusan ako ni tatay na maghanap ng mga tuyong kahoy kasi naubusan daw kami ng mga panggatong. Agad naman ako nagbihis at tumungo sa bahagi na kung saan kami naghahanap ng mga kahoy. Medyo malayo po ito sa bahay namin at sa tansya ko, mga 100 metro ang lalakarin. Habang naglalakad ako papunta doon, ay nakasalubong ko naman si ate at ang kanyang nobyo na tawagin natin sa pangalang Kuya Densyo. Mabait po ito at botong-boto sa kanyang aming mga magulang. "Oh, bunso, saan ka pupunta?" tanong ni ate. "Maghahanap po ako ng mga panggatong ate. Inutusan po ako ni tatay." Sagot ko naman. "O sige na, mauna ka na sa bahay. Tutulong ako sa kanya." Sabi naman ni Kuya Densyo at tumango naman si ate. Agad naman kami naglakad ni Kuya Densyo at pinag-usapan naman namin ang tungkol sa aking pag-aaral. Hindi naman namin namalayan na narating na namin ang bahagi na kung saan kami madalas na nangunguha ng mga panggatong. Agad naman kami naganap ni Kuya at sa kalagitnaan ng aming paghahanap ay meron akong narinig na tunog ng sasakyan. Kaya agad naman akong napahinto. "Kuya, narinig mo rin ba?" tanong ko sa kanya. At agad naman itong napahinto sa kanyang ginagawa. "Ang alin?" tanong niya. "Tunog ng isang sasakyan. Parang malapit lang sa atin." Sagot ko naman at agad namang napalingon si Kuya Densyo. "Guni-guni mo lang yan. Kahit motor nga ay hindi makakapasok dito. Mahirap pasukin ang bahagi na to, kaya malabo." Sagot naman ni Kuya. Napailing na lamang ako at sumang-ayon sa kanya mga sinabi. Pero makalipas ang ilang minuto ay narinig ko ulit ang tunog na iyon. Pero sa mga sandaling ito ay parang nasa gitna ako ng isang kalsada at merong mga napapadaang sasakyan. Pero wala talaga akong nakikita. Dito na ako unti-unting kinilabutan sapagkat alam ko na hindi na ito normal. Kaya sinabihan ko si Kuya Densyo na umuwi na kami sapagkat kinikilabutan na ako. Meron na rin kami mga nakuwang kahoy. Alam ko, kinikilabutan na rin ako. "O sige na, umuwi na tayo," sabi naman ni Kuya. Nang makarating kami sa bahay, ay agad kong sinabi sa kanilang tungkol dito. At nang marinig ito ni tatay, ay agad itong lumapit sa amin na merong dalang isang basong asin. "O heto, magwisi kayo sa inyong mga balikat," sabi ni tatay. At agad ko namang kinuwang asin.
Ginawa ko naman ang kanyang inuutos. Kasi isang paraan ito upang hindi daw kami malapitan ng masasamang elemento at hindi daw kami mapahamak. Ganito ang kanilang paniniwala. Meron namang kinuwento sa amin si tatay. Ito ay ang karanasan ng aking lolo. Doon din sa bahagi na kung saan ko narinig ang tunog ng mga sasakyan. Ibabahagi ko na rin po sa inyo. Ayon po kay tatay, bata pa lang daw ito ay meron na siyang nadidinig na kwento tungkol sa bahagi na yon. At isang hapon daw ay umalis si lolo para manguha din ng mga panggatong doon. Pero lumipas lang daw ang ilang oras ay hindi pa daw ito nakakauwi. Kaya nagsimulang mag-alala ang kanyang nanay o si lola. Bandang 6:00 ay napagpasyan daw nilang puntahan ito sa gubat. Pero nang marating nilang bahagi na iyon, ay hindi nila ito makita. Kaya nagsimula na silang maghanap. Madilim na sa mga sandaling ito at ang tanging ilaw na meron sila ay yung tinatawag naming sulo. Ito ay gawa sa dahon ng niyog. Makalipas na mahigit 1 oras na paghahanap, nakita daw ng aking tiyo si lolo na nakaupo sa isang malaking bato. Parang meron daw siyang kinakausap at tila ba nasa harap niya lang ito. Pero wala naman daw silang ibang nakita bukod kay lolo. Tay! Tay! Pasigaw na sabi daw ng aking tiyo. Agad namang lumingon si lolo at nagulat pa daw ito nung makita sila. Uy, anong ginagawa mo dito? Gabi na! Sabi daw ni lola kay lolo. Pero parang nawala daw ito sa kanyang katinuan. Hindi ito sumasagot ng anumang katanungan. Pero mabuti naman at sumama daw ito sa kanila. Sa pagdating daw nila sa kanilang bahay, ay dito na natauhan si lolo. Nakausap na daw nila ito ng matino. At ayon naman daw sa kanya, nang marating niyang bahagi na yon, ay nakarinig siya ng mga taong nag-uusap. Pero nagtataka ito kung saan nanggagaling ang mga boses. Kasi wala namang ibang tao doon bukod sa kanya. Naisipan daw niyang hanapin ang sa tingin niyang mga tao. Kasi baka nagtatago lang daw ang mga ito. Pero hanggang dito na lang kanyang naaalala. At kahit daw siya ay nagtataka kung ano pa ang kanyang mga ginawa sa loob ng 2 oras sa bahagi na yon. At sa gabing ito, nilagnat daw si lolo ayon kay tatay. Nagtagal daw ito ng 5 araw. At sabi naman ng albularyong tumingin sa kanya, nagkataon lang na nadaanan ito ng mga nilalang na naninirahan doon sa bahagi na iyon. At mabuti naman, nagamot daw siya ng albularyo. Sa tingin ko, Sir Chris, ay ganito rin ang nangyari sa akin. At sabi ko kay tatay, mukhang kinakailangan ko rin ng albularyo. Pero sabi nila, tignan muna namin ang sitwasyon. Kasi mukhang normal naman daw ako at wala namang nangyaring masama sa akin. Narinig ko lang naman daw ang mga tunog na yun. Hindi tulad kay lolo na nawala ito sa katinuan. Balik na po tayo sa kwento namin. Bandang 7:00 ng gabi ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto para magpahinga. Kasi kinabukasan ay meron pa akong pasok. Makalipas lang mahigit kalahating oras ay nakatulog naman po ako. Sina nanay at tatay magpupuyat daw sa gabing ito para bantayan ako kasi baka merong mangyaring kakaiba sa akin. Nagkaroon naman po ako ng isang kakaibang panaginip. Nakasalubong ko daw itong isang matangkad na tao. Subalit wala itong muka at sabi niya merong gaganaping okasyon sa kanilang lugar. Nagtanong daw ito kung gusto ko bang sumama. Pero tumanggi ako at nagsabi na papagalitan ako ng aking mga magulang. Hindi naman siya nagpumilit at nagsabi pa ito na mula daw sa bintana ng aming kusina ay makikita ang kanilang lugar. Pero pagkatapos naman niyang sabihin ng mga salitang ito ay nagising po ako. Agad naman akong bumangon. At parang merong tumutulak sa akin na tumungo sa kusina. Kasi pabalik-balik sa isip ko ang sinabi ng lalaki sa aking panaginip.
Naisipan ko namang lumabas ng kwarto at nakita ko naman si nanay at tatay na nakaupo sa pagkainan habang nagkakape. "Oh, patgising ka pa?" tanong ni tatay. "Meron pa akong napanaginipan, tay. Pwede niyo ba akong samahan sa kusina?" Sagot ko naman at agad naman silang tumayo. "Bakit? Anong meron?" tanong naman ng aking nanay at nagsimula akong maglakad papuntang kusina. Sa pagdating ko doon ay agad ko namang binuksan ang bintana. Mula dito ay matatanaw talagang bahagi na kung saan kami nangunguha ng mga panggatong, lalo na tuwing umaga. Dapat sana ay wala akong makikita doon sapagkat madilim at wala namang mga bahay doon. Pero sa maniwala kayo o hindi, ay meron akong nakitang mga ilaw doon. Hindi pa ako makapaniwala at para bang merong kapistahan na ginaganap. Talagang nakapagtataka. Agad naman itong itinuro kay nanay at tatay. Pero ang sabi ng mga ito ay wala silang nakikitang anumang ilaw. Kahit isa wala. Kaya agad naman akong kinilabutan sa mga sandaling ito. "Isara mo ng bintana. Bilis!" Bulalas naman ang aking tatay sapagkat kinikilabutan na rin po ito. Agad naman kaming bumalik sa aking kwarto at binigyan ulit ako ng asin ni tatay. Agad naman akong nagwisik ng asin sa aking kaliwang balikat. Napapailing ako kasi hindi ako makapaniwala. Wala naman pong nangyaring masama sa akin. Hindi naman po ako nilagnat o nagkaroon ng malalang sakit. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa mga sumunod na araw. Pero isa lang ang aking sinabi sa aking mga magulang. Hinding-hindi na ako babalik sa bahagi na yon. Kahit ano man ang mangyari. Itong susunod na karanasan naman namin ay nangyari nung mga panahong buntis ang aking ate. Tungkol naman po ito sa aswang. May isang pagkakataon na dumayo kami sa lugar ng kumpare ni Kuya Densyo. Kaarawan niya sa araw na ito at inimbitan niya kami. Tawagin natin siya sa pangalang Kuya Lando. Isa po siyang negosyante sa aming bayan at nagtatrabaho sa kanya si Kuya Densyo. Ang kanilang baryo ay medyo malayo mula sa amin. Sa tansya ko, mahigit 1 kilometro ang lalakarin bago makarating doon. Habang naglalakad kami papasok sa kanilang baryo, ay meron kaming narinig na tunog na nanggagaling sa isang mataas na puno. Hindi namin alam kung anong klaseng ibon ang gumagawa nito. Kasi ito rin ang unang pagkakataon na narinig namin iyon. Kahit na doon naman kami lumaki sa bayan na iyon. Nagparinig naman si Kuya Densyo. "Ang aga pa nito ah. Huwag kang magkakamali ah. May kakilala kami dito." Pasigaw na sabi niya at nakarinig kami ng pagaspas mula sa puno na iyon. Kaming tatlo naman ay nagtawanan na tila ba normal lamang ang sitwasyon na ito. Sa pagdating naman namin sa bahay nila Kuya Lando ay agad niya kaming ipinaghanda ng makakain. Binigyan niya ng maraming pagkain si ate kasi nga buntis ito. Makalipas lang mahigit 2 oras ay nagsimula magreklamo si ate na sumasakit daw ang kanyang tiyan. Noong una ay kaya pa naman daw niya ito. Pero noong naramdaman niyang lumalala na ito, ay humingi kami ng pahintulot na umuwi na kasi malayo pang aming lalakarin. Hindi naman kami pinigilan ni Kuya Lando at hinatid pa niya kami sa bukana ng kanilang baryo. Agad naman kami nagpaalam sa kanya. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad, pakiramdam ko ay merong sumusunod sa amin. At yung pananakit sa tiyan ng aking ate ay hindi pa rin nawawala. Sabi naman ni Kuya Densyo, baka nang dahil lamang ito sa mga kinain ni ate kina Kuya Lando. At sumang-ayon naman ako dito. Subalit yung mga pawis ni ate ay parang hindi pangkaraniwan. Ito yung unang pagkakataon na nakita ko siyang pinagpawisan ng ganun kalalaki. At makikita naman sa kanya mukha na parang hirap na hirap po ito. Hanggang sa napagpasya namin na huminto muna sa isang talahibан.
at sinabihan siya ni kuya na subukan niyang magbawas. Sinubukan naman po ni ate pero ayon sa kanya, walang lumalabas. Masakit na daw talaga ang kanyang tiyan. Kaya napagpasya namin na magpahinga na lamang muna doon. Maya-maya lang ay meron kaming narinig na parang lumundag sa likod ng mga talahim. At agad namang sumenya si Kuya Densyo na umalis na kami doon. May kutob na rin daw kasi ito na sinusundan kami. At ayon naman kay ate ay mas lumala pang pananakit sa kanyang tiyan sa mga sandaling ito. Tamang-tama naman na merong paparating na kuligling. Kaya huminto na lamang kami at sumakay. Nakarating naman kami sa bahay ng ligtas pero si ate ay talagang kawawa sa mga sandaling ito. Napagpasya naman nila tatay na tumawag ng albularyo nang sa ganun ay matignan daw si ate. Naikwento din kasi namin ang mga nangyari bago pa man sumakit ang kanyang tiyan. At sa pagdating ng albularyo ay agad niyang tinignan si ate at ang sabi niya, inaaswang daw ito. Meron naman siyang binigay ng isang pangontra at sinabihan niya kami na maging alerto simula sa gabing iyon kasi sigurado na aaswangin daw ulit si ate. Sa pagsapit naman ng gabi ay nagpuyat kaming lahat. Maliban kay ate. Bandang 11:00 ay merong narinig na tunog si Kuya Densyo. At sabi niya mukhang tunog daw ng isang baboy. At nanggagaling ito sa likod ng aming bakuran. Ang bahagi na iyon ay isa na pong talahiban. Wala ng mga bahay doon. Agad naman kaming tumungo sa kusina at totoo nga na merong tumutunog na baboy. Kaya pinatay namin ang lahat ng nakasinding kasera. Nakita ko naman na si tatay ay humawak na ng itak at dahan-dahan itong lumabas ng bahay. At sabi niya, wag daw kaming lumabas. Bantayan daw namin si ate. Hanggang sa nakarinig na lamang kami ng sigaw ng isang baboy na tila ba kinakatay po ito. At hindi nga nagtagal ay narinig namin na tumatakbo si tatay pabalik sa bahay. Nang makarating ito ay agad siyang sumigaw. Nagbantay ito at ayon naman sa kanya ay nakita niyang baboy sa likod ng mga talahim. Kulay itim at meron pang namumulang mga mata. Maliwanag din ang buwan kaya nakita niya iyon. Agad daw niya itong tinaga ng itak. Kinataw niya. Kaya yung baboy ay parang kinakatay. Pero nung tumakbo daw ito papunta sa kanya, ay agad rin siyang tumakbo pabalik sa bahay. Lalaban daw talagang baboy na iyon. Tila ba merong isip ng isang tao? Mabuti naman at hindi siya naabutan. Nanatili naman kaming gising hanggang umaga pero hindi na nasundan ng mga pagpaparamdam. Subalit sa mga sumunod na gabi ay meron pong nagparamdam sa amin. Pero gaya sa unang gabi ay naging alerto kaming lahat at mabuti naman na hindi na po nasundan ng mga pagpaparamdam hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Wala na rin po kami naging karanasan pagkatapos nito kaya dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat Sir Chris at sa inyong mga tagapakinig.